Amen. Huwag nating pagbintangan yan. Sige, bago tayo magtuloy, Doc, ay gusto rin nating, ito may isa pa, masama po ba na laging may tofu? From Jerome Bison Ramos. Actually, kung everyday naman ito tofu, tapos piprituhin mo pa, huwag ka na mag-vegetarian. Kasi ako, advanced ako eh. Ayoko ng pritong tofu kasi absorbin din ng lahat ng mantika niyan eh. Pero ang tanong, 95% ng tofu ngayon, GMO na. Ang tanong, saan ka kukuha ng non-GMO? Na soybeans. Alam niyo ba ibig sabihin ng GMO? Genetically modified organism. Recombinant DNA technology. They combine animal species to plant DNA. And that's what you call it byproduct. Na ang byproduct, pinaliwanag ni Dr. Cabana, na itong byproduct nito ay yung bacterial protein na merong kakayanan, may plasmid, para ma-invade ang human DNA. Blueprint ng katawan yan. Kaya hindi niyo ba napansin, ang Latvia, hindi tinanggap ang GMO sa bansa nila. Ang Bhutan, the number one nation in the world, the only one nation na walang GMO. Switzerland. Sinong number one na pinapasok ang GMO? I'm sorry. Lahat ng bansa na tumanggap ng GMO, ang daming cancer. I'm sorry. This is just strictly health. Hindi naman para tayo pero mababasa naman natin na ngayon. Kasi 90s ko pa nile-lecture yan. Kaya kung ako tatanungin ninyo, doon na lang tayo sa natural. Huwag na tayo doon kasi ang GMO, pinapakailaman nila. Kunyari, papaya. Lalagyan nila ng genes ng hayop. Ginawa na ng Panginoon yan. Tapos na yan eh. Kaya nangyari, pag nakain mo, di ba, may mga GMO na papaya, katulad ng sinta, solo. Kung akong tatanungin, mas gusto ko na yung red lady. Huwag na yung mga katulad kunyari ng mga ano ngayon. Napasok na, pati talong. Ang dami na. Pati bigas. Kaya nakakalungkot. Siguro, mga kababayan, hope naman sana na huwag ninyong gawing personal ito. Pero lahat ng, kasi nagpunta ako ng Thailand, lahat ng ine-export ng Thailand na bigas, GMO. May sarili silang tanim na hindi GMO. Kaya pag kumakain ako, sariling bigas ka galing sa bundok. At kung may question kayo tungkol sa GMO, mag-research na kayo sa internet. Kasi may kakampi na ako. Nung una, wala akong kakampi rito. Pero ngayon, after 30 years, ikaw ba naman magle-lecture ka ng health 30 years? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Nagle-lecture ako libre, walang bayad. Kasi ito lang naman yung gift na maibabalik ko sa kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa pamilya ko. Dati may sakit ang misis ko. Dati high blood ako. Ang laki ng tiyan ko. Paano ko naman itatago ito? Marami nga nagsasabi na 30 years ago, mas gwapo ako ngayon. Ayun na ang tanong. Susuluhin ko ba ito? Samantalang, sa Panginoon naman galing ito. Hindi ko sa inaano yung sarili ko. I'm sorry. Hindi naman, ang pinopoint ko lang, napakaganda talagang blessing ng Panginoon. Na masanay